Kinumpirma nga po mga idol ng isang insider na pabilang ang Phoenix Suns sa mga teams na nagbigay interes kay Jonathan Kuminga sa isang trade. And since isa pa rin itong ganap na restricted free agent, ay sa isang sign and trade lamang ito makukuha ng Phoenix Suns. Pero malaking katanungan ngayon, sino naman nga ba kaya ang makukuha ditong kapalit ng Golden State Warriors? Well, ayon sa source, posible nga pong i-offer ng Phoenix Suns sina Grayson Allen at Nick Richards bilang kapalit ni Kuminga. Hindi na rin naman dito malulugi pa ang Golden State since magkakaroon sila ng bagong sentro na maaaring gamitin bilang starter at isang legit na sharpshooter na makakatulong ng scoring off the bench. Kaya hindi malabo na mag-agree ang Golden State sa ganitong klaseng trade proposal na gagawin ng Phoenix Suns sa mga susunod na araw para makuha si Jonathan Kuminga. Samantala, mariin rin naman ngang sinabi ng front office ng Los Angeles Lakers wala silang balak na i-trade si LeBron James o di kaya hayaan itong makuha ng ibang kupunan next year. Kahit meron na lamang itong natitirang isang taon sa team, plano pa rin nila itong bigyan ng bagong kontrata para maiwasan na maging isang unrestricted free agent. Maliban dyan, gagawin rin naman ng Los Angeles Lakers ang lahat ng paraan para masatisfy lamang si LeBron sa magiging lineup next season. At isa sa mga kinukonsiderang gawin ay kunin si Gary Payton II. Alam nga po ng Lakers na siguradong ikatutuwa ni LeBron kapag kinuha nila ito sa mga susunod na araw dahil siguradong mas mapapasulido nito ang kanilang depensa, lalo ang rebounding na siyang isa sa naging kahinaan ng Lakers sa playoffs. Kaya malaki ang tsansang magkampiyon kung sakali. Ayon sa balita, wala na rin namang balak pa ang Warriors na panatilihin si Payton sa kanilang lineup kaya may pagkakataon na ang Los Angeles Lakers na agawin ito sa mga susunod na araw. Sa kabilang banda, alam naman nga ninyo na matagal na nga pong isang legit na contender ang Los Angeles Clippers sa West. Simula sa Lob City era ni na Blake Griffin, Jordan, Chris Paul hanggang sa era ngayon ni Kawhi Leonard. Ngunit makalipas ang ilang taon hanggang ngayon, hindi pa rin sila umaabot sa NBA Finals. Parati na lamang silang nalalaglag sa West kahit puro super team ang kanilang binubuo. Well, kung inyo ang matatandaan, halos lahat man ng malalaking pangalan at magagaling na role player nakuha nila. Naagawan nga po nila ang Lakers sa mga superstar na gustong kunin nito. Subalit sa kabila niyan, hindi nga sila nakakakuha ng kampyonato kaya hindi nakakagulat bakit puro batikos ang kanilang inaabot mula sa mga fans at analysts sa kawalan ng achievement. Pero matapos nga pong makuha ng Clippers si Bradley Beal, nag-iba nga ang kalagayan ng team ngayon dahil kumpara sa nakalipas na super team, mas pinalakas ngayon ang kanilang opensa at depensa. Kaya kung sakali mang mapanatili nilang healthy ang lahat, next season hindi malabo na talunin nila ang ilang malalakas na koponan sa West kagaya ng OKC Thunder na makapasok na sa finals at tuluyang magkampiyon sa mga susunod na taon.